Tayo pong lahat ay yubo ko, tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Ang makapangyarihang Diyos, Ama, salamat po dahil minahal mo kami, Panginoon. Salamat po, pinag-alayan niyo po kami ng pagmamahal, Panginoon, ng pag-ibig, aming Amang Banal. Salamat po, aming Ama. Alam niyo po, Panginoon, ang tibukin ng aming mga puso. Alam niyo ang aming kalalagayan, Panginoon. Salamat, aming Ama, kayo ang Diyos na hindi po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, dakila ka, aming Ama. Salamat po, Panginoon, Ama, na ang isang Diyos na katulad po ninyo, ang tumawag po sa amin, ang pumili po sa amin, Panginoon, Ama. Salamat po at hindi po namin kailangang matakot, hindi po namin kailangang, Panginoon, mapigilan sa mga bagay na pinapagawa ninyo. Dahil ikaw na Diyos, ikaw na makapangyarihang Diyos, ang Diyos, Panginoon, na gumawa ng lahat, aming Ama, hindi po kami iiwanan, hindi po kami pababayaan. Salamat po. Sinasamba ka po namin, dinadakila ka po namin. Purihin ka lamang po sa hapong ito. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pagdakila at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Ano po? So magandang hapon po sa ating lahat. Okay. Salamat po sa Panginoon dahil may mga tinawag ang Diyos na maglingkod at sumunod sa kanyang panawagan. Sa kabila po ng sa kabila ho ng hirap, sa kabila ho ng hindi alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas, buong tapang pong tumugon sa panawagan po ng Panginoon. Ano po? Pastor Raymond, ilang taon ka nga nung tinawag ka ng Diyos? 19. High school ka pa lang ba, college? Kaka-graduate lang po ng high school. Ano po? Salamat po sa Panginoon dahil may isang buhay na hindi po natakot. Ano po? Ang ganda lang po, ngayon po ay pupunta na po tayo sa Acts 20. The most intimate verse na pwede ho nating mabasa or chapter sa aklat po ng Acts. This is the time that Paul will say goodbye to the Church of Ephesus. Ano po, sa lugar po ng Southern Asia, sa Greece. Ano po, dito ho natin mababasa yung last will and testament of Paul. And nakakaiyak po ang chapter na ito. Kasi sa tagal niyo po, 40 years na nag-ministry po siya dito sa lugar na to, it is time to say goodbye. Aalis na po siya. At ang ganda ho ng mga sinabi niya po dito. So ngayon po ay buksan po natin ating mga Bible sa Acts 20. Nang tumigil na ang gulo, pinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Gresya at nananitili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may mga tangka ang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya't ipinasa niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanyang mga taga-Bereyang si Sopater na anak ni Piro, gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica. At Gaius na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Trofino na mga taga-Asya.
Nauna sila at naghintay sa amin doon sa Troas. Kami naman ay sumakay sa barko mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas ng ikalimang araw na natili kami roon ng 7 araw. Nang Sabado ng gabi kami nagkakatipon, tuwing Sabado ng gabi kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin, nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutico. So ito ho yung nahulog ho. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Tignan nyo yung katabi nyo. Sabihin mo, huwag kang matutulog ng mahimbing. Okay. Nasa may bintana kasi siya nakaupo. Nalaglag ho siya, kaya namatay. Okay? Nakatulog ng mahimbing at nahulog siya mula sa ikatlong palapag. Grabe, no? So parang tayo, nasa 3rd floor tayo. Okay? Sa kanyang kinaroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Nanaog din si Pablo at niyakap siya, huwag kayong magkagulo, buhay siya. Muling pumanhik si Pablo. Sa iba hong salin ang nakalagay ay sinabi ni Pablo, siya ay natutulog. Muling pumanhik si Pablo at nagpira-piraso ng tinapay. Pagkatapos nagpatuloy siya sa pangangaral sa kanila hanggang mag-uumaga, saka umalis. Ang binata naman ay buhay na inihatid sa kanyang bahay at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Okay, so naghimbala po na buhay. Okay, naghimbala po ang Panginoon. Sumakay kami sa barkong papuntang Ason, doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin, sapagkat sasakyang panlupa ang kanyang gagamitin papunta roon. Nang makita kami sa Ason, sumakay siya sa sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mitilene. Mula roon, patuloy kaming naglalakbay at kinabukas ay dumating kami sa tapat ng Kiyo. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos at makaraan ng isa pang araw ay dumating kami sa Mileto. Ipinasya ni Pablong lampasan ang Efeso upang wag siyang maantala sa Asya sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. So, mula po sa Church of Ephesus, mayroon na naman siya, babalik po siya ng Jerusalem. Okay, mula sa Mileto, pinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong pinamalagi ko sa inyong piling mula nung unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Naglingkod ako sa Panginoon ng buong pakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griego ay may pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ano nga yung laging sinasabi ni Pastor Walter? Will you go without? Ano po? Okay, will you go without knowing? Ito ho yun eh. Ito ho yung pananampalataya. Ngayon, sabi niya, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, kasi sinabi ho ng banal na Espiritu Santo, Pablo, ito ang gawin mo, pumunta ka sa Jerusalem. Sabi niya, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Grabe, no?
Hindi niya ho alam kung anong mangyayari pagdating niya ho dun sa Jerusalem, pero ang alam niya lang, ito lang yung sigurado, na sa lahat ng bayan na pinupuntahan niya, ang nag-aantay sa kanya, pagkabilanggo at kapighatian. Tayo kaya, tutuloy pa rin ba tayo kung alam ho natin ang nag-aantay ho sa atin ay persecution, suffering, pain, difficulties? Yan ho tayo. Ano po? The question for us, will you step forward? Will you keep on moving? Kahit na alam po natin na ang sigurado lang, ito lang, no, hindi mo alam kung anong mangyayari, pero ang sigurado lang, makakaranas ka ng suffering, makakaranas ka ho ng difficulties, diba? Makakaranas ka ho ng persecution. Yun ho yung tanong sa atin, pag tayo ho yung ganon, tutuloy ka pa ba? Hahakbang ka pa ba? Yun ho yung tanong ho sa atin. Subalit, and ito ho si Pablo. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Every time na binabasa ko po ito, naiiyak po ako eh. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ito yung kanyang one thing na gusto niya hong matapos sa kanya hong buhay. Ano yung mga goal ho natin sa buhay? Makapag-asawa ng gwapo, diba? Makapag-asawa ng hunk, diba? Asan si Josiah? Sabi, natatawa ako kagabi, nagbubuhat ko ng speaker si Jason. Sabi ni Jason, grabe ka, Josiah. Sabi niya, ganun, ako'y papatay na dito sa iisang speaker. Ikaw, para mo lang binuhat na parang lunchbox. Sabi ko, ayaw nyo kasing mag-gym. Yung asawa ko, parang lalaylay na ho yung dila. Kasi pag hingal na hingal ho siya, sabi ni Josiah, Kuya Chad, akin na po yung 2 speaker. Sabi niya, kaya mo? Sabi niya, para na ho niyang binuhat na Ganun ho. Sabi ko, tindi na nag-gym, galing. Kasi yung mga muscles. Okay. Sabi ko niya, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. So ano yung goal niyo sa buhay? Makagraduate ho ng college and after that, go abroad. Magkaroon ho ng magandang buhay sa abroad. Diba? Yan ho yun eh. Sabi ho nung anak ko, siya daw ay mag-a-abroad, mag-Korea. Sabi ko, paano kami ng daddy mo? Sabi niya, kukuha na lang ako ng nurse. At papadalhan ko na lang kayo. Sabi ko, paano yung ministry mo? Sabi ko, gano'n sa kanya, anong gagawin mo sa loob ng church? Magpapadala ako ng maraming pera para hindi na kayo magre-rent. Ako, sabi ko, nakakatawa nga po sila, nag-uusap-usap sila. Sabi ni Clarice, ni Hannah at ni Bethany, Kiyakaha, dyan lang naman sila pumupunta. Pag tayo na ang Kiyakaha, sa Japan at Korea tayo. Yan, ganon. Alam niyo yun? Sabi niya, nakakatawa ho, natatawa ho ako sa kanila. So ano yung goal ho natin sa buhay? Si Pablo, grabe, no? Ang lalim. Mga kabataan, ano pong goal nyo sa buhay? Young professionals, ano pong goal nyo sa buhay? Mga magulang, ano po? Ito si Pablo, grabing lalim ho ng kanya kung Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa akin. Okay? At pag tinuloy po natin,
Ito ho, sinabi niya, nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito ay sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong katawan sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang inyong iglesia, ang Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang pinatawad nilang pupuksain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo, alalahanin yung tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Grabe, no? So ngayon pong hapon, intro lang po ito. Okay. Ito ho si Pablo, sabi niya, ganda lang ho nang sinabi niya, I count myself worth nothing to me. But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus. Ano daw po yun? To testify to the gospel of the grace of God. And now, behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again. So, hindi na ho nila makikita. 15 minutes lang po ako magsasalita. Sabi mo dyan, ano nga po yung title ko, Aljon? The Unwasted Life. Better to lose your life than waste it. Okay. Kamusta po ang bawat isa? Sabi ko sa Philippians 3 verse 8, basahin ko na lang po I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Grabe ho si Pablo, Yan ho si Pablo. Kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Sabi niya, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Grabe, no? Tinuring niya pong walang kabuluhan. Tinuring niya pong kalugihan ang lahat ng bagay. Makamtan lamang po niya si Kristo. Yan ho si Pablo. Sabi niya, Panginoon, walang halaga sa aking buhay. Walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang pinapagawa mo sa akin. Alam niyo ho tayo, minsan sobra ho tayong concern ho sa ating buhay. Paano ako? Paano yung aking kinabukasan? Paano pag hindi ako nakatapos ng pag-aaral? Paano kapag ganito ang nangyari? Sobra ho tayong concern na nakatingin ho tayo sa ating pang-araw-araw ho na detalye ng ating buhay. Pero nakakalimutan po natin yung mas mahalagang panawagan ho sa atin ng Diyos. Sabi ho ay, wag ho nating sayangin po yung buhay po natin. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo sayangin ang buhay mo. Diba? Wag ho nating sayangin. Sabi ho ni David, ang ganda ho ng sinabi niya sa Psalm 63, Your steadfast love, O Lord, is better than life. Diba? Your steadfast love, O Lord, is better than life. Ang pagkilala sa iyo, Panginoon, ang pagkakaroon sa iyo ang pagkakaroon ko ng relasyon sa iyo, Panginoon, is better than life. Mas maigi sa buhay sa mundong ito. May mga
mga bagay po na i-offer ang mundong ito, pero wala pa rin hong papantay sa totoong pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Alam niyo ho yun, ito ho yung sinasabi ho natin. Sana ho makita ho natin sa buhay ni Pablo. Ganda ho, sabi niya, tinuturing kong walang halaga. Sabi nga po natin, it is better to lose your life than waste it. Kaya nga po, unwasted life. Diba? Yung parang, paano po ba natin sinasayang yung buhay po natin? Sino dito yung senior na? Oh, ang Ninong Abner lang ang proud. Sino dito yung mga senior na? Diba? Parang, dami na hulang naranasan ng mga sa buhay, Diba? Yung parang, sino dito yung 40 years old and above? Tayo ho yun. Okay. Sino dito yung mga teens, 19 and above? Okay. Ito ho, mga kabataan, makinig ho kayo sa akin. Nung tinawag ng Diyos si Pastor Raymart, he was 19. 19 years old. Naalala ko po nung sinabi niya sa amin, mag-a-apply po ako pagka full-time. Sabi namin, sigurado ka? Alam mo ang pinapasok mo, paano kapag hindi ka nakapag-aral? Paano ganito o ganyan? Ito yung mangyayari sa'yo. Paano kung mahirapan ka? Alam ko po, tinatawag po ako ng Panginoon. Yun lang po yung sinagot niya sa amin. Alam ko po, tinatawag po ako ng Panginoon. 19 years old. Ilan sa inyo? 25, 26, 27, 28, 29, 30. And yet, you still don't know your calling, your specific calling with the Lord. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Do not waste it. Okay lang. Sabi nga natin, it is better to die with God, obeying the will of God and obeying the call of God in your life than wasting it. Unawaan ho natin, ang hirap po nun Diba? 30 plus ka na, ligaw ka pa rin sa buhay mo, hindi mo pa rin alam kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos. Diba? Ito 19 years old, ang linaw na ho. Meron na ho siyang hakbang sa harapan mo ng Diyos. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero Lord, itong sinabi mo mag-full time ako. Unawaan ho natin. Ano naging trabaho ni Raymart? Mahirap po yung naging trabaho niya. Scholar ho siya ng church at the same time. Kaya ito ho, mapalad ho ang mapapangasawa nito. Marunong na ho yan mag-budget, marunong ho pamalengke. Lahat ho, nagpano ho niyan. Diba? Dahil na-train ho siya Alam mo, sabi ho natin, sabi ho ni Pablo, sabi ho sa Acts 20, verse 22, ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. Okay? I am going to Jerusalem. Sino ang nagsabi ho sa kanya? Sabi ho doon sa una, diba? Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, sinabi ho ng banal na Espiritu sa kanya, pumunta ka ng Jerusalem. Tapos sabi ho niya, constrained by the Holy Spirit, not knowing what will happen to me there. Diba? Kaya ako naiiyak. Kanina, nakita ko ho si Pastor Raymart tumayo. Grabe ho yung testing ho ng batang ito. Sa biyaya ho ng Panginoon, hindi ko sinasabing maayos mo yung naging umpisa niya. Hindi ho. Pero, grabe, pag tinitingnan ko siya, sabi ko, Panginoon, salamat po. Kung mayroon akong nakitang isang napaka-humble na tao, siya na yun.
every time mo napapagalitan nung sasasabihan, ano ho siya eh, wala ho kaming maririnig sa kanya na kahit ano. Napaka-humble po. Diba? Yun ho yun eh. Pakinggan niyo yung mabuti. Bakit ho nagtagumpay? Bakit ho itinayo ng Diyos? Kasi ho meron ng humility sa puso. Minsan ho kaya hindi tayo ginagamit ho ng Diyos mightily. Kaya hindi ho tayo nagiging effective sa ministry na ibinigay ho sa atin ng Diyos. Even though magaling ka, ang yabang ho natin, wala hong humility sa puso ho natin. Pero ho, si Paul po, grabe, sabi niya, hindi ito, gusto ko lang pumunta sa Jerusalem, kaya ako pupunta doon. Hindi lang to dahil magaling ako, dahil aral ako pagdating sa salita ng Diyos at kahit sinong tao pwede kong kausapin. Kahit pa world power ang Jerusalem that time. Sabi niya, hindi ako pupunta doon dahil lang sa sarili ko. Pupunta ako doon kasi sinabi ng banal na spirito. Diba? Yung mayroon hong pagpapakumbaba sa kanyang sarili. Naunawaan po natin, dahil sa banal na spirito, kaya ako pupunta doon. Grabe ho yung humility. Yung pagsunod ho niya. Kaya ho, mag-ingat po kayo sa mga tao na lagong binibida ang sarili. Ang totoong patay sa sarili, okay? Hindi ho pinagmamalaki ang sarili, pinagmamalaki ang Panginoon sa kanyang buhay. Naunawaan po natin, kita ho natin yung pagsama ho ng Diyos sa Kanya. Sabi niya, constrained by the Holy Spirit dahil sinabi ng banal na Espiritu, dahil sinabi ng Panginoon, paano mo malalaman ang pangungusap ng Diyos sa iyo? It's written! Kaya kapag hindi ka ho nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo alam kung anong pangungusap ng Diyos. Hindi mo alam kung anong pinapagawa ng Panginoon. Kaya ho, nanonood ho ako ng isang preaching kanina, every Sunday po, mayroon ho kaming pinapanood, at personal, po kasi, hindi ho tayo, pag sinendan ka po nung sabi ho, ayun doon sa pag-aaral, pakinggan niyo hong mabuti, meron ho silang mga tinanong, sabi ho, sino dito yung nagbabasa ng Bible kahit 3 times a year? Kukunti ho yung nag-response na sila ho ay nagbabasa. At nung nakita ho nila, tinanong ho nila yung mga tao na nagkaroon ho sila ulit ng survey at sinabi ho ng mga tao, sana pala mas marami akong time magbasa ng Bible. Sana pala dinagdagan ko yung aking time sa pagbabasa ng Word of God kasi yung wisdom, you cannot have wisdom sa pagbabasa ho ng mga libro, sa pag-aaral ho sa internet. Hindi ho natin malalaman ho dyan, makukuha ang wisdom. Wisdom ay makukuha lang po natin through the Word of God. At ang wisdom po ang kailangan po natin para ho maharap po natin ang lahat ng hamon ng buhay po natin. Kaya pag hindi ka ho nagbabasa ng Word of God, pag dumaan ka sa hamon ng buhay, talunan ka. Kasi wala kang wisdom. Nakuha ho natin. Mga kabataan, ang wisdom hindi makukuha sa TikTok. Hindi ho makikuha sa Reels. Wala ho doon ang wisdom. Wisdom ay nakukuha po sa salita ho ng Diyos. Unawain ho natin, kaya ho dapat nagbabasa ho tayo ng Word of God. At dito ho, ang ganda ho ng sinabi ho ni Pablo. Sabi ho niya, verse 20, ito na ho ako, sabi ho ay, tingnan ho natin, verse 22, sabi niya ulit, okay, ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem. Ano daw? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Not knowing what will happen to me there. Pero humakbang. Diba ho? Naalala ko po, sabi ho ni
Di ba si Abraham, sabi ho sa Hebrews 11 verse 8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Hindi lang ho sumunod at tumakbang. Galing mo, yun ho yung ginawa ni Abraham. Kahit hindi mo alam, sabihin mo sa katabi mo, hahakbang ka ba? Sige po. Naalala ko po, mayroon po tayong isang youth na talagang buong buo sa loob niya. Babae po ito. Siya daw po ay tinatawag ng Panginoon sa sapangan. So sabi ko, kahapon po, kausap ko po yung nag-start ng gawain po doon. Sabi ko, may handa ng mamatay para sa sapangan. Bakit hindi tayo magtayo ng church doon? Kasi meron na hong mamamatay para doon eh. Tandaan po natin, the blood of the martyrs is the seed of the church. Nalaglag na ho ito, ay nahulog na ho, nagpagulong-gulong na. So sabi ko, nakaranas na ho ng so sabi ko sa kanila, naisip ko po, sabi ko, yun ho yung inilalagay ng Panginoon sa akin. Bakit papaatinin ang buhay na sapa? Kung pwede ho tayong magtayo ng church mismo sa sapangan, kasi meron na pong handang mamatay para po. Grabe, no? Tapang. Para ho si Pablo. Handa ka na ba na mag-minister sa mga Kasi bundok ho yun eh. Will you go without knowing? Kahit hindi mo alam kung anong mangyayari, hahakbang ka ba? Susunod ka ba? Yun ho yung tanong sa atin eh. Kasi ho, gusto ho natin, lagi ho tayong safe, laging sigurado. Hindi ho ganyan ang pananampalataya. Kailangan mag-take ho tayo ng risk. At dito ako mag-e-end. Sabi ho dito, tingnan ho natin. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Diba? So ito ho yung sigurado. Grabe naman. Sa lahat naman ng magiging sigurado, ito pa. Pagkabilanggo at kapighatian. Naalala ko ho yung natin. Ano yung film showing ng Buhay na Sapa? Kaya pala ikaw ang bida. Diba? No-stage ka. Paano pag no-stage ka? Okay? So sabi mo dyan, ito lang ho yung sigurado. Lord, grabe ka naman. Sa lahat naman ng sigurado, ito pa. Pero sabi ho, pag sinabi ho natin pagkamatay mo sa sarili, yung losing your life, pagka wala ho ng buhay ho natin, titigil ka ba sa pagtakbo? Titigil ka ba dun sa race na ibinigay sa iyo ng Diyos kapag alam mo na ang mararanasan mo ay suffering? Na alam mo na ang mararanasan mo ay pain, difficulties, po. Yun po yung tanong po sa atin eh. Diba? Kaya po, sana ho, di bali ng mahirapan. Lagi nating sinasabi, di bali na hong mahirapan ka na sa buhay ng sumusunod sa Diyos kaysa mahirapan ka ng hindi ho sumusunod sa pinapagawa, sa panawagan ng Diyos sa iyo, sa kalooban ng Panginoon sa iyo, kasi mas mahirap po iyon. Unawaan natin, okay lang na mahirapan ka sa pagsunod sa Panginoon. Unawaan po natin, okay lang po yan. Sabi ko ho sa inyo, mahirap po na sumunod ho sa Panginoon. Ang nag-aantay ho sa Kanya ay pagkabilanggo, kapighatian, pero grabe. Dahil sinabi ng Panginoon, susunod po siya. Yun po yung tanong ho sa atin eh. Along the way ho ng pagsunod ho natin sa Panginoon, parang pumunta ka ho sa isang hiking. Diba? Bakit ka ho ng bundok? Minsan, sa buhay ho natin, sa kalagitnaan po ng daan, papunta ho dun sa bundok,
nawawala ho tayo, hindi na ho natin, nawawala ho yung sabi ho nila, diba? Parang alam mo yung daan, pero biglang magugulat ka, nawala na ho yung daan. Bakit parang dito yun eh? Bakit ngayon di ko na, nawala na? Minsan ho sa buhay ho natin, sa ating nung paglilingkod, sa ating pagsunod sa Panginoon, along the way ho, mawawala ho yung daan. Pero will you still keep moving? Will you still go forward? Yun ho yung tanong mo sa atin eh. Diba? Sabi ho ni William Carey, wag mo kong bigyan ng mga missionary na alam ang daan. Bigyan mo ako ng mga missionary na kahit hindi alam ang daan, tutuloy. Yan ho ang kailangan ho natin ng mga manggagawa na sumusunod ho. Yan ho kailangan ho ng Panginoon. Sabi ho ni John Piper, dito na ho ako magtatapos. Sabi niya, some of your tomorrows are going to hurt, but it's better to live life through suffering than to waste it. Ulitin ko po, some of your tomorrows are going to hurt, but it's better to live life through suffering than to waste it. Totoo naman. Unawaan po ninyo, si Pastor Raymond, kung kailan ho sumunod sa Panginoon, nag-full time, saka nagka-problema ang mga magulang niya. Naunawaan ho natin. Kami ho, dumaan ho kami sa dilim ng buhay, nawala ho lahat. Pero sabi ho ng Panginoon, it's better to live life through suffering than to waste it. Okay lang. Mahalaga, sinusunod mo ang panawagan mo. Mahalaga, sinusunod mo kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yun po yung mahalaga. Unawaan po natin. Problema ho sa atin, diba? Pag dumaan ka na ho sa dilim ng buhay, makakasamba ka pa ba? Makakaawit ka pa ba? Makakahakbang ka pa ba? Nakikita mo pa rin ba ang Panginoon? Yun ho yung tanong mo sa atin eh. O ayaw mo na, hindi ka pa nga dumadaan sa dilim ng buhay, suko ka na eh, talo ka na eh. Parang wala ho tayong Panginoon yan. Unawaan ho natin. Uulitin ko po, ito ho si Pablo, na sigurado ho sa kanya ay suffering. Pero sabi ho ni John Piper, some of your tomorrows are going to hurt, but it's better to live life through suffering than to waste it. Okay lang na mahirapan ka. Ang mahalaga, nandun ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Okay lang na mahirapan ka. Ang mahalaga, ginagawa mo ng buong katapatan ng panawagan ng Diyos sa buhay. Pumunta ka nga ng ibang bansa, yumaman ka nga, nasaan ka, napalayo ka naman sa Panginoon. Mas maganda yung yumaman tayo na nasa presensya pa rin ng Panginoon, nasa kalooban pa rin ho ng Diyos. Yun eh. At sumusunod pa rin ho sa Panginoon. Ito ho, sabi ho, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sana ho, kung meron tayong isang bagay na sinasabi ko na ho sa inyo. Pag namatay ho ako, lagay niyo ho yan sa lapid ako. Okay? I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Yan ho yung babasahin po nila. Pag dinalaw niyo ako, yan ho yung mababasa ninyo. Ano po? Yung lumaban mo tayo. Yung tinapos ho natin yung takbuhin ng Panginoon. Yung kahit ano hong naranasan ho natin, kahit ano pa hong suffering, kahit sobra hong hindi ho ayon sa gusto mo ang nangyayari. Alam niyo ho yun, naging faithful ka sa pagsunod ho sa Panginoon. Church,
Better to be faithful than to waste your life. Sana ho maging tapat ho tayo sa pagsunod ho sa Panginoon. Kaysa humasayang po yung buhay po natin. Kahit anong mangyayari, ano. Tandaan ho natin, the Christian life is not moving toward night, but toward noon. There are no sunset years for the Christian. Grabe, no? Kaya ho, sana, keep moving on. Keep going, keep moving on. Kahit ho medyo mahirap, katulad ho ni Pablo, tandaan ho natin, ang Panginoon po ang tumawag po sa atin. At hindi ho tayo pababayaan ho ng Panginoon. Ano? Sabi ho dun sa awit na magpakailanman. Meron ba tayo? Maging ano daw po? Maging tapat kahit mayroong hirap. Sana po yung buhay po natin maging tulay. Diba? Gamitin po ng Panginoon. Sana po yun po yung maging goal po natin, katulad po ni Pablo. Ano? Mamaya ho, i-ano na lang ho ni Pastor Walter. Maganda ho kasi yung lyrics mo nung magpakailanman. And sana po, ano, bawat isa ho sa atin, katulad ho ni Pablo, ano po, meron kaming mga tinanong, tinatawag ka ba ng Panginoon para sa ministry na to, ano po? Nakakadurog po ng puso, syempre kapag ang mga sagot mo ay hindi po pa nila nakikita, pero nananampalataya po ko na mangungusap po ang Panginoon. May isang nanay po na tumugon. Sabi ho ni Pastor Walter, tinatawag ka ba ng Panginoon para dyan sa music team? May mga times na hindi ka makakapagtinda, may mga times na hindi ka, syempre ho, may mga loan, may mga bayarin, maaaring mabarangay ka kapag hindi ka nakapagbayad. Kasi ho, demanding po ang ministry. Biruin po ninyo, Friday, Saturday, Sunday, nagpapakanta ho siya sa dalawang outreaches tas dito sa village. So yung 3 araw ho na yon, Saturday and Sunday, pinakamalakas po ang bentahan. Pero hindi ho siya nagtitinda. At sabi niya, opo, tinawag po ako para po dyan. Grabe, no? Kaya sabi ko, Panginoon, nangungusap ka, buhay ka, at meron hong mga humahakbang. Kahit alam nila, hindi ko alam kung anong mangyayari kinabukasan. Meron nung anak, meron nung asawa, kailangan nung pag-aralin ng anak, pero by faith. Ano po? Pag kinakausap ko siya, sabi ko, paano pag ganito nangyari? Sabi niya, salamat po, Coach. Ang laki na ho ng binago ng Panginoon sa akin. Sino dito yung mga takot pumakbang? Will you go without knowing? So, sana ho, ang bawat isa ho sa atin, maging tapat kahit mayroong hirap. Magandang hapon po sa atin.